Ang videong inyong mapapanood ay bunga ng malalim na pananaliksik at nangyari sa totoong buhay. Ang videong ito ay walang hangaring magtaas o manira ng tao. Ang tanging hangaring lamang ng videong ito ay magsilbing inspirasyon sa marami. Hari ng lahat ng mga hari, Yahushua, Mesiya, Emmanuel, Salvador del Mundo, sa kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag ko ang Espiritu nagpapasakit sa taong ito, saan ka man naroon, Al, Adoy, Kadas, Amara, Hobi Singaye, at Joberimiye, ay dadme, pasok sa katawan niyan. 5 pinakasikat at magagaling na manggagamot o albularyo sa Pilipinas. Yo, what's up kaibigan? The Professor here. Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon ay narito naman tayo sa bagong episode ng Kaalaman ay Kayamanan, kung saan ang ating ang pag-uusapan mga kaibigan ang 5 pinakamagagaling at sikat na manggagamot sa Pilipinas. Ngunit kung bago ka palang kaibigan sa ating mumunting channel at napaklik ka rin nga sa video ito, ay ang masasabi ko lang ay mag-subscribe ka na para updated ka nga sa mga hindi pang karaniwang video ng kaalaman na katulad nito. Kaalaman na talagang magugustuhan mo at mapupulutan mo ng kaalaman at aral. Ang faith healing mga kaibigan ay sinasabing naglipa na nga sa bansang Pilipinas o maski sa katawagan ng iba na kwak doktor o albularyo na tila ang kaliwat kanan nga na sa kasalukuyan ay nababalot ng misteryo na maging ang siyensya ay hindi nga rin maipaliwanag kung ano nga ba ang totoong nangyayari dito at kung paano nga nila sinasabing nakakausap ang mga extraterrestrial being o yung mga hindi nakikita at maging ang mga Holy Spirit daw na nagbibigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan upang makapaggamot. Marahil biyaya nga ang bagay na ito mga kaibigan upang makapanggamot na tila kaya mo daw maka-opera ng walang anesthesia, na tila wala kang mararamdaman na kaya mo ngang buksan ang lamang loob ng isang tao at alisin ang kaniyang sakit sa loob. At maging ang mga faith healer ngang ito ay kaya di umanong makipag-usap sa may kagagawa ng itim na mahika o kulam kung saan ipinapasapi nila ito sa isang tao para kanilang makausap. Kapit ka lang kaibigan sapagkat sa hulihan ng videong ito ay ating hilalahad ang kanilang mga sikreto at ang kanilang masasabi kung bakit ganoon na lamang kadami ang mga manggagamot sa Pilipinas at kung bakit merong albularyo. Well, tignan na lang natin kaibigan. Number 5. Nick Banayo. Si Nick Banayo mga kaibigan ay mas kilala sa katawagang KB o Commander Bantugan na nakatira nga sa Quezon City na ayon mismo sa kanya sa interview ay taglay niya ang lihim na karunungan kung saan taglay niya raw ang mga dasal na Latin na kaya ngang magpalayas o pumatay ng mga masasamang elemento at ang medalyong ipinamana pa sa kanya ng kaniyang mga ninuno. Panoorin natin ang video kung paano siya manggamot mga kaibigan. Sa video ito mga kaibigan ay tila makikita ang pagpapasakit ni Commander Bantugan sa sinasabing mangkukulam na kanyang tinawag ang kaluluwa na pinasapi niya sa babae at kanya nga pinaslang. Si Commander Bantugan kaibigan ay isang sikat na YouTuber na ngayon kung saan ina-upload niya sa kanyang YouTube channel ang kanyang panggagamot at alam niyo ba na ang kanyang YouTube account ay meron na ngang mahigit kumulang 700,000 plus subscribers. Kung gusto niyo manood ay bisitahin niyo na lang ang kanyang channel. Number 4. Jaime Vicente. Si Jaime Vicente kaibigan o mas kilala sa tawag na Bro Jaime Vicente na matatagpuan nga sa Pasig City na sinasabing isa ngang magaling na manggagamot o albularyo. Ayon sa ating pananaliksik mga kaibigan kapatid ay nagtataglay din daw ito ng mga karunungang lihim at mga kagamitang bigay daw ng mga mabubuting espiritu at ng kalikasan upang magapi nga ang kasamaan na pinapalayas niya sa katawan ng taong ito ang masamang elemento na sumapi nga dito. Panoorin natin ang video. Bakit hindi mo tigilan tong pamilyang ito? Ha? Anong galit mo sa pamilya?
Hindi po. Hindi po. Hindi ka inapi. Hindi po. Eh, bakit mo sila ginaganyan? Naiingit ka lang? Ha? Naiingit ka? Ha? Bakit mo pinapatay ang pamilya? Bakit mo pinapatay ang pamilya? Bakit nga pinapatay? Ha? Ha? Talagang ang masasabi natin na magaling na manggagamot itong si Brother Jaime Vicente at ayon nga sa kanya ay meron siyang espadang espiritual na ginagamit niya sa tuwing nakakaharap siya ng mga masasamang espiritu o elemento. Nagawa daw sa century-old na kahoy na sinukuan at kung hindi mo alam kaibigan ang kahoy na ito ay isang sikat na kahoy na ginagamit nga ng mga manggagamot sapagkat makikita nga sa loob nito ang tila krus. Ang ating kapatid na si Jaime Vicente ay meron din nga YouTube channel na may kasalukuyang subscriber na 125,000 na ginagamit niya rin sa pag-upload ng mga video sa panggagamot. Well kaibigan, masasabi ko na ang ating mga magagaling na manggagamot sa kasalukuyan ay nakapag-adapt na rin sa ating makabagong at lumalagong teknolohiya kung saan na ginagamit na nga rin nila ang kanilang YouTube channel hindi lamang para kumita ngunit para makapaghikayat ng tao at para maipakita sa iba kung paano nga ba katotoo ang faith healing. Number 3, Maestro Lamurok Milam. Si Maestro Lamurok Miram ay matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Bata pa ito si Maestro mga kaibigan na umiidad lamang ng 28 years old na makikita nga sa kanyang katawan ang napakaraming tattoo. Tattoo na talagang nalalayo sa tattoo ng karamihan kung saan ang bawat obrang makikita sa kanyang katawan ay may mga malalim na kahulugan daw, malalim na kahulugang espiritual na nagbimistulan nga kalasag din ng kanyang katawan sa mga masasamang elemento na nais nga siyang balikan dahil sa kanyang panggagamot. Ang karunungang lihim daw na ito ay pinamana pa sa kanya ng kanyang ninuno galing sa isang librito o isang libro na naglalaman daw ng mga karunungan, dasal na Latin, Hebreo, Espanyol at marami pang iba. Panoorin natin ang kanyang pamamaraang panggagamot. Layo nga oh. Sumasamplataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos nakagilagilalas, kagulat-gulat, kakilakilabot, nakinatakutan sa tukay piernuan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises. Panginoon ng lahat ng Panginoon, Hari ng lahat ng mga hari, Yahushua, Mesiya, Emmanuel, Salvador del Mundo, sa kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag ko ang Espiritu na papasakit sa taong ito sa kamanaroon. Ang Adoy, Sadas Amara, Obi Siraye, at Joberi Ayudadmis. Adra, Madra, Adradam. Huli ka, hindi ka makas dyan. Jesus, Danak, Dalam, Dayos. Ipitawan mo to? Ba't mo ito pinupurisyo? Ha? Tanggalin mo to, maawa ka sa taong ito. Tanggalin mo, ikinakarga mo dyan. Sino kang gumagawa dyan? Tanggalin mo yan. Sige. Anong dahil natin pinupursyo mo? Hindi ka naawa rito. Binayaran ka lang ba ka? Binayaran. Tapusin natin. Diyos, nagpupukot sa ulo na ibang Diyos. Puksay na magpupunto sa ngalan ni Yahweh. Talagang nga magaling na manggagamot itong si Maestro Milam na dinarayo ng maraming tao upang magpagamot sa kanya saan mang panig ng Pilipinas. Number 2, Arturo Solon. Si Arturo Solon mga kaibigan ay sinasabing isa sa pinakasikat at magaling na manggagamot sa ating bansa kung saan ilang beses niya raw napatunayan ang kanyang kakayanang manggamot sa iba't ibang tao na tila hindi rin nga nalalayo ang kanyang pamamaraang panggagamot sa ating mga naunang tinalakay na tao. Panoorin natin ang video. Pwede ba kita makausap? Ha? Ha? May takot ka ba sa Diyos? Kilala mo si Jesus? May takot ka sa Kanya? May takot ka sa akin? Tatanggalin mo ba ang nilagay sa lalaking ito? Kung may takot ka sa Diyos?
Gamitin mo kamay mo, tanggalin mo kayong drum. Bilisan mo! Gamitin mo kamay mo, tapos mo lahat yan. Kilala mo si Jesus? May takot ka sa kanya. Alam niyo ba kung sino nakalaban mo? Sino ang nakalaban mo? Ha? Ang Panginoon Diyos mo nakalaban mo? Tanggalin mo lahat yan. Alam mo, galit ako sa mga magkukulang, sa mga mababarang. Naintindihan mo? Susunod ka ba sa lahat ng sasabihin ko? Babae ka, lalaki? Hindi po. Tao? Hindi. Tao. Lalaki ka, babae? Lalaki. Lalaki. Anong kasalanan nito? Na-inject ka ba nito? O may galit ka sa kanya? Galit po. Anong pinagalitan mo sa kanya? Anong kinagalitan mo? Hindi ko masabi. Bakit? Makinig po ako, bigyan mo ko ng magandang dahilan. Alam mo, galit ako sa taong mangkukulam at gumagawa ng masama at manggumisyo ng tao. Ikaw ang pinapatay ko. Ayon sa kanyang mga nagagamot at sa ibang manggagamot ay malakas daw ang aura nitong ating kapatid na si Solon. At talagang kinakatakutan ng mga itim na manggagamot. Siya ay kilala sa tawag na Arturo Jesus dahil pinapasok daw ang kanyang katawan ng kaluluwa ni Jesus para nga magpalayas ng mga alagad ng kadiliman. Ngunit dito lamang September 2020 mga kaibigan ay sinasabing namatay itong si Solon matapos ngang pagbabarilin sa labas ng isang convenience store ng dalawang riding in tandem at hindi rin nga alam kung sino ito at kung ano ang talagang totoong dahilan kung bakit siya pinatay. Marahil kaibigan ay mapapaisip ka rin sapagkat sa kabila ng kanyang kagalingan at kasikatan ay namatay ito. Gayong sinasabi, natagli niya nga ang karunungang lihim at talagang magaling na manggagamot. Ayun nga kaibigan, sa kuro-kuro ng ibang tao ay gawa daw ng itim na grupo na labis na ngang naapektuhan sa panggagamot ni Solon. Well kaibigan, in my own opinion sa mundong ating ginagalawan ay kahit gaano ka man kalakas, kahit gaano ka man kasikat at kayaman ay talagang mawawalan ka ng buhay. O sabihin natin na ang kamatayan ay isa lamang senyales na isang paalala sa atin na kahit gaano man tayo kasikat o kayaman, tayo ay magpapaalam, tayo ay nagmula sa abo at tayo ay babalik sa abo. At ayon rin nga kaibigan sa Biblia, ang buhay ay hiram lamang at there is an appointed time to each and every one of us para sa ating kamatayan. Ang huli kaibigan sa ating listahan ay sinasabing isa sa pinakamagaling na manggagamot sa ating bansa na sinasabing kaya ngang operahan ang iyong katawan nang walang sugat at kahit anong anesthesia. Ngunit bago natin talakayin at kilalanin kung sino nga ba siya, ay pasalamatan muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay at i-shoutout na rin natin Jomar Aranya, Jason Vea, Rog Larisma, Talino PH, G-Zone TV, Mateus Art, Stephen Carla Fajardo, Carjan Red Napili, J Do It at marami pang iba. At kung gusto mo rin niyang ma-shoutout kaibigan, ay mag-iwan ka na lamang ng komento dyan sa ibaba at ipinapangako ko na ito ay re-replyan ko at isa-shoutout ko. Number 1, Bro Lawrence Acting. Si Bro Lawrence Cacting mga kaibigan ay matatagpuan sa Baguio na sinasabing isa nga magaling na faith healer surgeon o ginagamitan nga ng faith healing surgery. Makikita sa video mga kaibigan na tila inooperahan niya ang kanyang pasyente nang walang gamit na kahit na ano, maliban nga sa kanyang dalawang kamay. Panoorin natin ang video mga kaibigan at kayo na rin ang makapagsabi. Marahil kaibigan ay ngayon mo rin lang napanood ang mga bagay na ito na talagang kagila-gilalas. Ngunit sa kalagitnaan ng ating pananaliksik mga kaibigan ay nabuo sa aking isipan ng malaking katanungan kung bakit sa Pilipinas lang naglipa na ang mga bagay na ito. At tulad nga ng sinasabi ko kanina ay ilalahad natin ang mga aral at mga bagay na nagmula sa magagaling na manggagamot at ayon nga sa kanila, ang Pilipinas ay nasa kalagitnaan ng spiritual war kung saan ang mga itim na puwersa ay naglipa na nga tulad ng mangkukulam, mambabarang, aswang at marami pang iba.
Kaya ganoon na lamang din daw ang ginawa ng Panginoon na ipinadala ang mga manggagamot na ito bilang instrumento para nga lipunin ang mga masasamang elemento na ipinadadaan sa mga faith healer katulad nila. Sa kalagitnaan ng aking pananaliksik mga kaibigan ay napadaan ako sa isang totoong kwento kung saan isang Batikanong artista ang tumigil nga sa industriya ng show business at para nga maging isang ganap na faith healer o manggagamot. At kung gusto mo ang kilalaan kaibigan ay siya lang naman si Elizabeth Oropesa na marahil ay pamilyar din sa iyo ang kanyang muka, na ayon sa kanya ay matagal nang tawag sa kanya ang panggagamot na ipinamana pa sa kanya ng kanyang mga ninuno. Natangi niya ngayon niya lamang daw itong niyakap ng buo sa kanyang buhay. At kung meron man, ay ilagay mo na lamang dyan sa ibaba at kung sa tingin mo ay meron pang magagaling na manggagamot na ating yang nalampasan na katulad nila, ay i-comment mo na lamang dyan sa ibaba para ating mas mapag-usapan or for further discussion. Maraming salamat kaibigan sa inyong pakikinig at pag-antabay hanggang sa dulo. Ngunit kung hindi ka pa rin nga nakakapag-subscribe sa ating mumunting channel, ay huwag kang mag-aatubiling mag-subscribe para updated ka nga sa mga hindi pangkaraniwang video ng kaalaman na katulad nito. Video ng kaalaman, karunungan, hiwaga at misteryo. Sa uulitin po, ito si The Professor at nag-iwan ng isang makabuluhang kasabihan na ang kaalaman ay kayamanan.